Humiling si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng 6 na buwang travel authority sa Kamara para sa halos 20 bansa. Ayon kay Leviste, ang travel request niya ay mula February 8 hanggang July 26. Paliwanag ng kongresista, humiling siya ng travel authority bunsod ng hiling daw ng ilang kinatawa ng administrasyon na mag-abroad siya at tigilan na ang paglalabas ng ebidensyang nag-uugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa questionableng DPWH projects. Sabi ni Leviste, ipinadaan umano ng mga kinatawan ang hiling sa kanyang ina na si Senadora Loren Legarda. Reaksyon naman ni Palace Press Officer Claire Castro, ang mga dapat malaman ng taong bayan dapat ipinapahayag ng walang takot. Huwag din anyang idaan sa drama ang mga pahiwatig at pagbibintang sa administrasyon ng walang ebidensya. Mainit ang pangalan ni Leviste kamakailan dahil sa pagkakaroon daw niya ng kopya ng Cabral Files na may listahan ng mga mambabatas na pinaglaanan umano ng pondo para sa DPWH projects. Gayun din ang pagkansela ng Department of Energy sa kontrata ng solar energy company ni Leviste dahil biguan nila itong mapatupad ang kontrata sa gobyerno. Sinabi na noon ni Leviste na sa palagay niya ang mga aligasyon laban sa kanyang solar companies ay may kinalaman sa Cabral Files. Itinanggi na rin dati ni Leviste na hindi tumupad ang kanyang kumpanya sa kontrata. Kaugnay ng bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kausapin natin si Kiko Aquino D ng Tindig Pilipinas, isa sa civil society groups na naghain ng impeachment complaint ngayong umaga. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi sir, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. At Opo. to clarify lang po, no, so pagamat marami po sa mga complainants ay miyembro po ng Tindig Pilipinas, ay naghain po kami ng complaint as individuals po, not as an organization. Okay, klaro po yan. Isa rin nga po kayo sa mga naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte noong namang 2024. Ano pong pinagkaiba ng impeachment complaint ngayon kumpara dun sa dati? So again po, halos pareho lang po yung hinain natin dahil base nga sa final decision po ng Korte Suprema na lumabas noong Huwebes last week, ay sinabi naman nila na wala silang pinapawalang sala kay VP Sara Duterte. No? So yung mismong proseso lang, yung sinita nila sa nakaraang impeachment complaint. So ang posisyon namin, naming mga naghain ng complaint ay, okay, try natin ngayon ulit na sana maayos na yung magiging proseso dito sa House of Representatives at saka masusunod yung mga bagong patakaran na binaba ng Supreme Court para masagot na natin sa wakas yung mga tanong na since 2024 pa ang mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol kay VP Sara Duterte. Siguro yung dagdag lang po ngayon ay yung bagong ebidensya na nilantad po ni Sir Madriaga tungkol sa mga confidential funds at sa ibang anomalya pa nangyayari sa OVP at sa DepEd. Gaano po kabigat para sa inyo itong bagong ebidensyang ito? I think it is consistent din po kasi dun sa mga ibang naratibo tungkol sa confidential and intelligence funds, tungkol sa bribery. So I think it's important na yun, meron na tayong affidavit ng isang nagtetestigo tungkol dito bukod sa iba pang nailabas noong Quadcom hearing. So it's very important to add this. But also parang it supplements po yung mga dating lumabas about VP Sara. May mga komunikasyon din po kay Madriaga, pero may mga iba pa po ba kayong pwedeng mag-corroborate dun sa kanyang mga statement? Again po, marami sa mga detalye na lumabas or marami sa ebidensya na sinusubmit natin dito sa impeachment complaint ay galing naman din po doon sa dating impeachment complaint, yung ebidensya na lumabas sa Quadcom, yung ebidensya na inihain din ng House of Representatives ay because we're making a similar argument, we're using the similar pieces of evidence din po. Sabi po ng kampo ni VP Sara Duterte, expected na nila na may bagong impeachment complaint at nakahanda raw silang sumagot. Sa palagay niyo po, wala nang hadlang para umabot na talaga ito sa mismong hearing? We hope so po. So again, ako bilang isang complainant sa nakaraang impeachment complaint at complainant ngayon, ang appreciation ko naman po sa decision ng Supreme Court ay wala naman silang sinabi na nagkamali yung complainants. No? So again, we are trying our best. We're hoping na yung House ay makakasunod sila
sa mga bagong patakaran ng Supreme Court para masagot na natin yung mga tanong. Kasi kami syempre naniniwala kami na nagkamali si VP Sara, pero ito ba yung appreciation ng ating Kongreso, ito ba yung appreciation ng ating sistemang pangkatarungan. So hopefully masasagot na ito para makapagkagaya ng sinasabi ng lahat, pro Sara man o hindi, para makapag-move on na po tayong lahat. Sana masagutan na po ito. Bukod po sa sinasabi niyo mga ebidensya, alam natin numbers game po ito. Palagay niyo nasa inyo po yung numero. Again po, ang nasa amin lang po ay i-present po namin yung ebidensya na alam po natin, and then nasa pagpasya na po ng ating House of Representatives kung titingin nila yung ebidensya. Nakapagtataka naman kung biglang halos pareho yung final naming impeachment, tapos biglang hindi na pala okay yung grounds na inapprove nila dati. No? Medyo weird po yun. So umaasa po ako na, ayun ho, mananaig yung pagiging sensible naman ang ating mga congressmen na kung ano man yung dininig nilang ebidensya dati ay yun din pa rin yung magiging position nila. At saka pag umabot na po sa Senado, in the end, again, naniniwala po ako na nasa tama po yung complaint natin, and we leave it up to those who are empowered by our Constitution to make the final decision dito kay VP Sara. At hinimay niyo na po ba yung naging desisyon ng Korte Suprema? Sa palagay niyo wala na magiging technicalidad, ika nga, para umusad po yung inyong complaint? Again po, I think the burden of this is on the House. No? So, meron nga mga bagong patakaran na binaba yung Korte Suprema. Siguro ibang usapin na kung tama yung mga patakaran na to, hindi. Pero again, ang in-emphasize ko, walang sinabi yung Korte Suprema na kaming mga citizen complainants ay nagkamali. So we are following the due process as we understand it. We hope that the House and the Senate will do the same, and yun lang po siguro yung magiging that's all I can speak for na lang po siguro. Sa palagay po ninyo, may mga lalabas para magbigay ng mga bagong ebidensya laban sa Vice Presidente? It's very possible na meron nga po. Kasi again, we are presenting the evidence that we have access to, yung mga nakita natin sa mga Quadcom hearings, iba pang mga testimonies against VP Sara Duterte. Pero pag nagsimula na po yung impeachment trial, lalo na pag umabot na siya sa ating Senado, ay definitely that trial can take on a life of its own. Baka mas marami yung maengganyo na mag-testify tungkol dito. Okay. At yung sufficiency in substance and form, palagay niyo po, kampante kayo dito sa inyong complaint? Very much so po. Sufficiency. Again, nakapag-file na po tayo dati, and we are sticking to the complaints na hindi pa hinuhusgahan ng Korte Suprema, pero naaprubahan na natin ng House of Representatives na sufficient in form and substance. So we're very confident naman po as far as that question is concerned. Okay. Aabangan po natin yan. Maraming salamat po, Kiko Aquino D ng Tindig, Pilipinas. Maraming salamat din po. Maraming salamat sa mga nakikinig po ngayon. Susubukan po namin hingan ng pahayag ang kampo ni Ramil Madriaga. Malungkot na balita sa Hollywood. Pumanaw sa edad na 71 ang award-winning actress na si Catherine O'Hara. Sa isang ulat batay sa agency ng Canadian-American actress, namatay si Catherine itong Biyernes sa loob ng kanyang bahay sa Los Angeles, California. Kasunod daw yan ng brief illness na naranasan niya. Nakilala ng marami si Catherine dahil sa kanyang iconic motherly roles sa comedy series na Schitt's Creek at sa Home Alone movie franchise. Samantala, update po tayo sa pagtalakay ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, sinimulan kaninang pasado alas 10 ng umaga ang kauna-unahang deliberasyon ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 29 na miyembro ng komite ang present nang isinagawang roll call, kaya nagdeklara si Justice Committee Chair Jervy Luistro ng quorum. Ang mga tatalakayin ng komite ay ang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Attorney Jet Isay at ng Grupong Bayan at mga kaalyado nito na inendorso ng Makabayan Bloc.
Paalala ni Luistro sa mga miyembro, pwede sila magtanong sa mga endorser ng mga reklamo, pero may 5 minuto lamang sila. Kapag sumobra, magpapalista ulit para sa second round. At tulad ng nakagawian sa Kamara, ang unang bibigyan ng pagkakataong makapagtanong ay isang miyembro ng minorya. Nabanggit na noon ni Luistro na i-consolidate o pag-iisahin ang mga reklamo laban sa Pangulo at pag-uusapan kung sufficient in form at sufficient in substance ang mga reklamo. Tinanong ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suan kung ano ang epekto ng Supreme Court ruling sa Vice President o kay Vice President Sara Duterte na impeachment sa mga reklamo laban sa Pangulo. Sagot ni Justice Committee Vice Chair at dating Duterte Impeachment Prosecutor Isabel Zamora, wala dahil magkaiba ang modes na ginamit noon sa Duterte at ngayon sa Marcos impeachment complaint. Ang mode noon sa Duterte impeachment ay pagpirma at pag-endorso sa impeachment complaint nang hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng kongresista. Habang ang mode ngayon sa Marcos impeachment complaint ay paghahain ng reklamo ng pribadong mamamayan na inendorso ng hindi bababa sa isang kongresista. Sa ngayon ay ang pinag-uusapan ay ang sufficiency in form at napagpotohan na ng mga dumalo sa deliberasyon ng House Committee on Justice ngayong umaga kung sufficient in form ba o hindi ang Attorney Andre De Jesus impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang resulta ng botohan, sufficient 46. No, 1, abstain, 1. Sa ngayon, Connie, papatuloy ang deliberasyon ng komite at ang pinag-uusapan naman ngayon ay yung reklamong inihain ng grupong bayan at mga kaalyado nito na inendorso naman ng Makabayan Bloc. Connie? Okay, sa kaalaman din ng ating mga manonood, Tina, meron bang timeline na susundan para at least, sabi nga, malaman agad no, kung sufficient in form and substance itong impeachment complaint laban sa Pangulo dahil meron din naman silang kailangan ding busisiin on the part naman ni Vice President Sara Duterte dahil may naghain na rin ng 2 bagong impeachment complaints. Base sa rules ng Kamara, Connie, merong 60 session days ang House Committee on Justice para maglabas ng committee report sa isang impeachment proceeding. So may 60 days sila dito sa Marcos impeachment complaint. At dahil nabago na nga yung definition ng session days base sa pinakahuling Supreme Court ruling, mas mapapaaga ang ine-expect ng mga kongresista na paglalabas ng committee report. Pero kung kailan actually lalabas, mahirap pang sabihin sa ngayon dahil itong timeline nga for the first deliberations ngayong umaga ay hindi masabi ng eksakto ng committee chair dahil depende rin ito sa mga i-raise na punto ng mga kongresista at mga itatanong nila. Pero nabanggit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa atin noong nakaraang linggo na maliban sa notice para sa meeting nila ngayong araw, nakatanggap na rin sila ng notice ng Committee on Justice deliberations para sa February 3 bukas at February 4 Wednesday. Connie? Okay, so paglilinaw lang, Tina, ang maximum na pwedeng talakayin itong kung sufficient in form and substance ay 2 months. Pwede bang lumagpas pa doon kung meron pang mga mag-raise na mga concerns o hindi na? Hindi 2 months, Connie, kundi 60 session days. 60 session days. Session, yes, Okay. Ang session kasi ay mula Monday, Tuesday, Wednesday lang. Depende dun sa, dahil nga dun sa Supreme Court ruling, Monday, Tuesday, Wednesday, ang bilang Monday, 1 session day, Tuesday, 1 session day, Wednesday session. Okay. So dapat makapaglabas sila ng committee report sa plenary within 60 session days. Okay, so matagal-tagal pa ito. Pero meron ba tayong mga nakikita ngayon? Sabi rin kasi, Tina, may mga nagrarally daw sa labas ngayon ng Kamara. Meron ba tayong update tungkol doon? Medyo malayo ako doon pero nakatanggap tayo ng impormasyon mula sa Makabayan Bloc na mga kaalyado nila ang mga nandoon nagsasagawa ng pagkilot doon sa kaugnay nitong impeachment complaint na laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Connie. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.
Muling tatalakayin bukas ng House Committee on Ethics and Privileges ang ethics complaint na isinampa laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Kasunod daw yan ang mosyon na inaprubahan sa plenaryo ng Kamara dahil sa naging asal ni Barzaga habang siya ay suspendido. Noong December 1, nang aprubahan ng Kamara ang 60-day suspension ng kongresista matapos siyang hatulang guilty ng disorderly behavior dahil sa kanyang mga social media post. Umaasa raw ang komite na dumalo sa pagdinig si Barzaga. Pero nauna na niyang sinabi na hindi niya papansinin ang pagpapatawag sa kanya ng komite. Nakuna ng video ang pamumuo ng Dust Devil sa entrance ng isang eskwelahan sa Barangay Divisoria, Zamboanga City nitong weekend. May pagkakataong kumapalang alikabok na daladala ng Dust Devil. Ang ilang sasakyan dahan-dahang pumasok sa eskwelahan. May iba, pansamantalang huminto at tila hinintay na humupa ang Dust Devil. Walang nasaktan sa insidente. Para mas mapadali ang pag-check sa mga produkto kung lehitimo o legit ba ito, inilunsad po ng Food and Drug Administration ang kanilang updated verification portal. Sa website na verification.fda.gov.ph, i-type lamang o i-voice message ang pagkain, gamot, cosmetics at establishmento kung saan ito nabili. Lalabas na ang detalye ng produkto batay sa database ng FDA, gaya ng pangalan ng produkto, registration number at pangalan ng kumpanya. Layon daw ng platform na tulungan ang publiko na matiyak na aprobado ng mga otoridad ang mga ibinibentang gamot, pagkain at iba pang produkto. Over the moon ang feeling ni Sparkle artist at The Clash 2025 runner-up Arabel de la Cruz matapos siyang tanghaling grand champion sa reality singing show na Veiled Cup. Sa kanyang social media post, thankful si Arabel sa kanyang family, friends, and supporters. Inaalay niya raw ang pagkapanalo sa mga nagtitiwala sa kanya at mga nangangarap na gaya niya. Highlight din ang kanyang message, ang mga aral na kanyang natutuhan matapos matalo sa ilang kompetisyon noon. Tila naging redirection ito nang ma-achieve niya ngayon ang sweet victory. Ang Feeling Good na kanta ni Michael Bublé ang kanyang winning song. Si Arabel din ang tanging Filipino na nakaabot sa Grand Finals. Ang co-Sparkle singers at The Clash alumni na sina Garrett Bolden at Thea Astley ay semi-finalist ng contest. Sa panayam ng GMA Integrated News bago ang Grand Finals, ibinahagi ni Arabel ang kanyang experiences sa journey niya sa Veiled Cup. Sobrang nakakatuwa kasi first international competition tapos umabot pa ako ng final. So, very, very fortunate. Very lucky ako. Abisala mga Encantadix, wow ang isang batang lalaki na certified sangre. Pasado na nga bang maging tagapangalaga ng brilyante ng tubig yan? Meet Lance na taga Aloginsan, Cebu. Nakunan siya ng video habang nasa seawall sa Barangay Poblacion. Tila kaya niyang pasunurin ang mga alon sa kanyang mga kumpas. Aliw rin na natumba siya dahil sa sobrang lakas ng powers niya. Hirit ng netizens, Adamus Kelvin Miranda is shaking. Ang video na yan may mahigit 3 million views na. Wow! This coming Valentine's Day, tandaan na maraming paraan para ma-feel ang love. Tama dyan, Mare, kasi uso na rin ngayon ang kiligin sa relasyon ng iba. Aba, ganyan nga ang naranasan ng ilang estudyante sa Pasay. Aba, ito nga, tila eksena sa pelikula pero IRL o in real life. Parang big screen ang bintana sa classroom ng mga estudyante kung saan tanaw na tanaw ang isang simbahan. Sakto dahil may ikinakasal pala noon at nang lumabas ang lovely bride mula sa pink bridal car, naghiyawan sa kilig ang mga estudyante. Sabi ni Youth Cooper Ira Michelle Worth, itang matagal nilang paghihintay. Hindi raw siya nakapag-review sa quiz nila noon pero na-perfect niya ito dahil inspired yata sa nasaksihan. Tagos din sa screens ng netizens ang kilig at meron ng halos 5 million views ang video. Trending! Abay, nakaka-inlove naman talaga. Oo nga. February na. Yes, ang saya niyan.